Amen po din, palapag pa natin ang magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga magagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Tayo pinadako sa susunod na bahagi ng ating gawain na kusahan bilang mga mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kailangan po natin pinag-aaralan ang kanyang mga salita. Amen po ba? Kailangan pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos sapagkat ang mga salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating kaluluwa, pagkain ng ating kaluluwa. Ano ito kapatid na nagpapakatag sa atin sa mundong ibabaw na ito na napaka-sama sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya ngayong umaga na ito kapatid, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, tayo na po itadako sa susunod ng topic na ating pinag-aaralan. Tayo pa rin kapatid ay nasa parehong paksa na ating pinag-aaralan. We are still in Christology, which is the study of our Lord Jesus Christ. At pinag-aaralan natin ngayon kapatid yung tinatawag sa theology na Munius Triplex. No? Pag sinabing Munius Triplex, merong isang persona, pero meron siyang tatlong katungkulan. Amen po ba? So, ngayong umaga na ito kapatid, ang pag-aaralan natin, ang tungkulin ng ating mahal na Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawang tao bilang pinaka-puno pari natin o saserdote. Pag sinabing pari kapatid, ano po pasok sa isip ninyo? Pag may pare, anong church po yan? Catholic Church, no? Anong ginagawa ng pare? Siya ang nagpe-break ng tinapay o kung tinatawag na hostia at umiinom ng wine. Binisimbolo ng katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Bakit ginagawa po yan ng pari? Kasi kailangan maghandog ng pari upang ang mga kasalanan ng mga tao ay babayaran. Ang handog ay ginagawa ng pari upang ang mga kasalanan ng mga tao ay babayaran. Bakit? Kung gusto niyo malaman ito kapatid, you can browse our Facebook page. Tinakal ko na po ito, ang tawag po sa doktrina ito ay propitiation o sa Tagalog ay pampalubag loob. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. At ang tao sa kanyang trono ng estado ay makasalanan. At kapag ang tao ay nagkakasala, natural ang Diyos ay magagalit. Amen po ba? Upang hindi na magalit ang Diyos, kailangan niya ng pampalubag loob. At noong unang panahon kapatid, ang nagiging kinatawan ng bayan ng Diyos bilang pag-aalay o paghahandog ng pampalubag loob ay yung tinatawag natin the royal priesthood o yung tinatawag natin mga pari o saserdote. Yan ang trabaho nila, no? Ang mag-alay ng handog sa tabernakulo ng Diyos upang ang galit ng Diyos ay maibsan sa pamamagitan ng dugo at alay ng hayop sa altar. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan na ba? Hindi ko na po ulit-ulitin kasi matagal at malalim na usapan po yan. Gusto niyo po itong maintindihan? Punta lang po kayo sa Facebook page natin. Ilang beses ko lang po itong pinreach. Ang tawag po dyan ay propitiation o pampalubag loob. Ngayong umaga na ito kapatid, tayo pa rin nandun pa rin sa paksa ng Christology. Tayo ay nasa number 5 o yung tatlong tungkulin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Yung tawag natin Munius Triplex. Nung last Sunday, ano kasi yung tungkulin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo na ating pinag-aralan? Si Kristo bilang propeta. No? Again, this is Christ being a man, taong Kristo na isang propeta. At ngayon, kapatid, pag-aaralan natin ang taong si Kristo bilang pari. Okay? Naintindihan na? Alright. So ano muna yung Munius Triplex? Refresh natin yung memory natin. Pag sinabing Munius Triplex, merong isang persona, one person, but it has 3 offices. O meron siyang tatlong tungkulin. No? Isa sa mga pinakatotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay ito. Si Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay naging tatlong tungkulin. Una, siya ay propeta.
saserdote or pari, tapos naging hari siya. So ngayon nasa pangalawa tayo sa kanyang tungkulin, which is si Kristo bilang pari. Na magkatawang tao, si Kristo, meron siyang tungkulin o layunin. No? So ano nga yung ministry text kasi? Ito yung trifold office o tatlong katungkulan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ministry text kapatid ay nagpapakita kung paano tinutugunan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang tatlong pangunahing suliranin ng tao, bunga ng kasalanan. Ang unang problema ng tao? Kamangmangan. Pangalawa, pagkakasala. At ang pangatlo, siya ay alipin ng kasalanan at ng kamatayan. Ano yung kamangmangan? Tayong lahat, ang mga tao sa kanilang natural na estado ay bulag sa katotohanan. Kung ang tao ay bulag sa katotohanan, kailangan niya ng magbubukas ng kanyang pangunawa. Kaya ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nagkatawang tao at naging propeta upang solusyonan yung problemang ito, na ang kamangmangan ng tao ay maibsan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Kristo bilang katotohanan, bilang propeta, bilang salita ng Diyos sa atin. Ano yung pangalawang problema ng tao? Ang tao ay patuloy na nagkakasala. Siya ay makasalanan. Tayong lahat ay nagkasala laban sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. So ito yung tinutugunan ng pagkapari. Kung ang tao ay laging nagkakasala, kailangan merong isang pari upang siya mag-alay ng handog ng pampalubag loob sa altar ng Diyos, upang ang galit ng Diyos ay maibsan sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang buhay sa altar. Naintindihan na po ba? At ang pangatlo, kapatid, ng problema ng tao, tayo lahat ay alipin ng kasalanan. At ang susolusyonan niyan, kapatid, ay ang pagiging hari ng Diyos. So pag-aaral natin next Sunday. Pero ngayon mag-focus tayo, kapatid, sa problema ng tao. Ang tao ay patuloy na nagkakasala. So kailangan mayroong saserdote o pari na dumating na punan o solusyonan ang problema na ito. Kaya nga kailangan magkatawang tao ng ating mahal na Panginoon Kristo. Again, bagamat siya ay Diyos, hindi na bago ang kanyang pagka-Diyos, siya pa rin ay Diyos, meron siyang idinagdag sa kanyang sarili na isang anyo na hindi niya kalikasan. Ano yan? Ang kalikasan ng tao. So, siya ay naging tao upang punan ang tungkulin na ito, ang maging pari natin. Okay? Hindi ba kayo nagtataka bakit walang pari sa churches natin? Kasi naniniwala tayo na hindi na natin kailangan pa ng pari sa mga oras na ito. At yung pag-aaralan natin kung bakit walang pari sa church natin, sa mga ibang churches din. Okay? So, ang ating mahal na Panginoon Kristo, kailangan niyang punan yung pagiging pari niya. Okay. Let's refrain from talking. Alright? Kasi naririnig ko po kayo dito sa pulpit. Kung magsasalita po tayo, bumulong na lang tayo. Okay? Iwasan na lang na magsalita. Okay. Alright. Kung ang gawain ng propeta ay magdala ng katotohanan mula sa Diyos patungo sa tao, iba naman yung tungkulin ng pari. Ang pari, kapatid, ang gawain naman ng pari o saserdote ay dalhin ang pakasalanan ng tao sa presensya ng Diyos. Ito yung trabaho ng pari. Ang pari, bigyan niya ng access ang isang makasalanang tao sa isang banal na Diyos. Ano yung pamamaraan ng ginagamit ng pari? Ang paghahandog at pamamagitan. Ano yan? Explain ko na lang ng mabilis. Ang Diyos ay galit. Pag galit ang Diyos, anong gagawin niya? Kailangan meron siyang parusahan sa kanyang galit. Amen po ba? Sino pa parusahan ng Diyos? Yung mga makasalanan, kasi sila yung nagkakasala sa kanyang harapan. Upang maibsan ang galit ng Diyos, kailangan meron siyang parusahan. Kailangan ibagbayad sa kasalanan. At bayaran ng kasalanan ay kamatayan. Very good. Kailangan may mamatay sa altar ng Diyos. Ano yung trabaho ng pari? Papatay siya ng isang malinis na hayop. Either ano mga hayop yung available. Yung pinakamalinis noong unang panahon na tinatawag nila mga kordero, kapatid. Ano yung kordero? Yun yung anak ng tupa. O yung tinatawag natin lamb. Usually, yan po yung inaalay nila sa altar. Pero,
kahit anong hayop pwedeng ialay sa altar. Minsan kambing, minsan baka, kung ano man yung hayop na pwedeng ialay sa altar. At yung hayop nito ay papatayin. Sapagkat ang buhay ng hayop na ito ay ang magiging kabayaran ng kasalanan ng mga tao na unang bayan ng Diyos. Dahil kailangan ay parusahan ang Diyos upang maibsan ang kanyang galit. At ang paniniwala ng mga sinaunang mga Hudyo na kapag ang Diyos ay nagagalit at namamatay yung hayop sa kanyang harapan, ibig sabihin ng galit niya ay naiibsan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop na iyon. Yun yung paghahandog na trabaho ng pari. At ano yung tagapamagitan? Ang pari bilang tagapamagitan ay kapag meron ng nahandog, ipapanalangin naman niya ang kanyang bayan bilang pari sa Diyos upang ang kanyang bayan ay malinis mula sa kasalanan. Siya yung magtatanggol para sa mga bayan ng Diyos. Yun yung trabaho ng pari. Kaya kanong unang panahon, mas mataas ang posisyon ng pari kaysa sa hari. Okay, naintindihan ba? Kasi noong unang panahon, walang tinatawag na patriarchy or democracy. Pag democracy, kapatid, ang tao ang pinakamataas na posisyon. Pag patriarchy, ang hari o reyna ang pinakamataas na posisyon. Noong unang panahon, kapatid, meron ng isang government. It's called theocracy. Pag sinabi theocracy, ang Diyos lamang ang gobyerno ng mga tao. So ang Diyos ang gobyerno ng mga tao, ang pinakamataas na posisyon, ang mediator o yung tagapamagitan. So yung tagapamagitan, ang punong pari o ang pinakapunong pari. So siya ang pinakamataas na posisyon. Mas mataas ang posisyon niya kaysa sa isang hari noong unang panahon. So pag-aaral natin yan as we go by. So may dalawang katungkulan ang isang pari, ang naghahandog sa altar ng Diyos at nagiging tagapamagitan ng bayan ng Diyos at ng banal na Diyos. Ano nangyari? Dahil sa kasalanan, mayroong napakalaking pader sa pagitan ng tao at ng Diyos. Isang pader na naghahati sa pamamagitan mula sa sambalang na Diyos at sa isang makasalanang tao. So, ito yung problema. Paano ito solusyonan ng Diyos? Siya ay nagtayo ng tinatawag nating the royal priesthood. Tinuruan niya yung mga tao kung paano maging pari. Kaya may tribe of Levi, mayroong Leviticus, may mga Levitical priest, may mga Aaronic priest. Kasi yung mga pari nito, ang trabaho nila ay ilapit ang Diyos na banal sa makasalanang tao. At ang Biblia, kapatid, meron lang isang kwento. Ang Diyos, inilapit niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng dakilang pari o pinakasaserdote natin na si Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng access sa banal na presensya ng Diyos. Ang tanong, saan nagmula yung pagiging pari nito? Ano ba yung pinagmulan nito? No? Nagmula ito, kapatid, sa isang napakatinding problema. Anong problema na yan? Tayong lahat ay makasalanan. Yan ang pinagmulan, kapatid, kung bakit kailangan natin ng pari. Lahat ng tao ay makasalanan. At dahil dito sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. At ang trabaho ng pari ay ilapit tayo sa Diyos. Di ba? Sa Isaiah 59 verse 2, kapatid, sabi dito ng propeta Isaiah, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. No? Pinaghiwalay daw tayo ng ating kasamaan, ng ating kasalanan, tayong mga tao sa Diyos. Saan kwento natin makikita yan? Noong panahon ni Eva at saka ni Adan. Diba? Isa lang yung utos ng Diyos noong unang panahon. Huwag kakain sa puno na kanyang pinagbabawal, na kainin ng kanyang bunga. Ano yung ginawa ng mga tao na yan? Na walang bakit na kahit anong kasalanan, walang bakit na kahit anong mga korupsyon sa kanilang mga laman. Ano yung ginawa nila? Dahil nais nilang maging kamukhaan nila ang Diyos dahil sa kanilang pride, kinain nila yung prutas o pinagbabawal na bunga na ayaw kainin ng Diyos. Sila yung nagkasala. At ang unang nilang ginawa,
nung sila nagkasala sa Diyos, sila ay nagtago. Iyan ang ginagawa natin bilang makasalanang tao. Kaya tayo patuloy na lumalayo sa Diyos. Kasi alam natin, deep down in our hearts, tayo'y mga makasalanan at tayo'y nagtatago sa Diyos. Kahit ilang beses natin ibahagi ang mga ebanghelyo, ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa isang tao, makasalanan, ito ba ay kanyang tatanggapin? Hindi, sapagkat ang ebanghelyo ng Diyos ay banal. At kung ito'y may kabanalan na gagawin lang sa makasalanan tao, siya ay magtatago. Ito yung problema natin. Sapagkat sa ating kasalanan, sa ating kasamaan, pinaghiwalay ng ating kasalanan ang ating presensya sa presensya ng isang banal na Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Kaya wala tayong access sa presensya ng Diyos. Hindi dahil tayo yung tao, kundi tayo taong makasalanan. Nasa puso natin ang pagiging makasalanan. Yan ang pangunahing problema ng tao. Hindi po kahirapan, hindi kawalan ng edukasyon o kawalan ng oportunidad. Nung nasa kabilang church ako, tinanong ko yung mga audience, yung mga adolescents, sabi ko, sa tingin ninyo, ano yung pinakamatinding problema ng tao? May bata na nagsabi, wala po siyang makain. Ano pa? Hindi po siya nag-aral, wala po silang trabaho. Meron pa, ano ba yung pinakamatinding problema ng tao? Wala na silang maisip. Sabi ko, ang pinakamatinding ng problema ng tao, ang tao sa kanyang natural na estado ay makasalanan. At kung tayo lahat ay makasalanan, natural lamang ang pinakamatinding problema nating mga makasalanang tao ay ang kapuotan ng Diyos na banal. Amen po ba? Ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. At kung tayo lahat ay makasalanan, logic will state that God is wrathful. Galit na galit siya ngayon. Noong unang panahon nung nagalit ang Diyos sa ginawa niya, ginulang niya yung mundo. Sa pamamagitan ng tubig, nilubog niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kung nagalit siya noon, galit pa rin siya hanggang ngayon. Sapagkat makikita mo that the evilness of man, ang kasamaan ng tao, ay patuloy hanggang sa mga oras na ito. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes, sapagkat ito'y totoo. Ano yung problema natin? Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Tayo mga kasalanan. Sa Isaiah chapter 6 verse 3, nung nakita ni Isaiah ang Panginoon na nakaupo sa trono, ano yung kinakanta ng mga anghel? Banal. Isang banal lang? Hindi. Dinalawa pa. Banal. Dalawa lang? Hindi. Tinatlo pa. Banal na banal ang Diyos o Panginoon ng mga hukbo. He is thrice holy, kapatid. Ang kabanalan lang ng Diyos, hindi natin kaya. Pero ang kabanalan ay hindi lamang banal, siya'y banal, na banal, na banal. At ano yung estado natin? Romans 3:10. Gaya ng nasusulat, walang taong matuwid, wala. Dinagdagan pa. Hindi lang siya wala eh. Walang taong, walang matuwid, wala. Kama, meron pa. Wala. Dinagdagan pa. Kahit isa. This is emphasizing in the language of the Jews. Pag inulit niya ito ng 2 beses, ibig sabihin, talagang wala. Walang tao na matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit si David pa, kahit si Moises pa. Eh kung gayon, paano magkakaroon ng pagkikipagkasundo sa Diyos? Yan po ang trabaho ng pari. Siya ang magiging ating tagapamagitan. O yung tinatawag natin sa English, the mediator. Very good, di ba? Pinag-aralan natin yan. Sinabi natin, kaya nagkatawang-tao ang ating mahal na Panginoon Kristo to be the mediator. At ito yung tungkulin niya. Bilang mediator, siya ay magiging pari natin. There's only but one God. Sabi ni Paul kay Timothy. There's only but one God. And then there is one mediator between God and man. At sabi niya, the man, Jesus Christ. Why? Because the priesthood is a role of a man. Hindi po yan trabaho ng Diyos. Hindi po kailangan maging pari ng Diyos upang gawing pampalubag loob sa kanyang sarili. No. Ang trabaho ng pari, siya ay dapat tao na nasa tungkulin upang maghain ng mga handog at
at maging tagapamagitan mula ay bilang tagapagrepresentante ng bayan ng Diyos. Ano yung pangunahing tungkulin ng isang pari o saserdote? Una, siya ang representasyon ng tao. Kinatawan ng pari ang bayan ng mga tao sa harapan ng Diyos. He is the representation of man sa altar o sa tabernakulo ng Diyos. Ano ba? Siya ang magsasakripisyo. Ang pari, kapatid, ang maghahain ng dugo ng hayop sa tabernakulo ng Diyos, at the same time siya rin yung magsusunog ng hayop na ito sa harapan ng Diyos. Yun yung trabaho niya, ang maghandog para sa kasalanan. At ang pangatlo, siya ang magiging tagapamagitan. Siya yung mananalangin para sa kapakanan ng bayan ng Diyos. So meron yung tatlong tungkulin. Ano kasi? Ang representasyon ng bayan ng Diyos o ng tao. Siya ang magiging tagapaghain o ng sakripisyo. At ang pangatlo, siya yung magiging tagapamagitan mula sa bayan ng Diyos at ng dakilan at kataas-taasang Diyos. Siya yung mediator. Kaya nga mas mataas ang posisyon niya kaysa sa hari. Kasi siya ang direct contact ng Diyos sa tao. In fact, ang pinakapunong pari lamang ang merong access sa Holy of Holies. Kung alam niyo po yan, kapatid, kung di niyo po yan naiintindihan, basahin niyo po yung Leviticus and tingnan niyo po yung mga dati nating mga preachings, in-explain ko na po yan na sa tabernacle ng Panginoon, meron pong party doon na pwedeng pasukan ng mga pari, pero yung pinakapunong pari lamang ang pwedeng pumasok sa pinakaluklukan ng Diyos, which is the Ark of the Covenant, which is the tabernacle of God. Ang pinakapuno pari lang pwedeng pumasok doon kasi meron po siyang ginagawa sa kanyang sarili upang magkaroon siya ng access doon sa kabanalan ng Diyos ngayon. So, ang tanong ganito, lahat ng mga tungkulin na ito ay gagampanin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa sukdulang paraan ang pagiging pari. So, bakit kailangan kasi na si Kristo ang ating maging pari at hindi yung mga ibang tao ang magiging pari? Dahil may problema sa pagpapari ng mga ordinaryong tao. Ano yung problema? Ang pagkapari ng isang tao ay may limitasyon. Ano yung pinakaiba ng Diyos sa tao? Ang Diyos ay walang limitasyon. He is infinite. Pero ang tao is finite. May limitations sa tao. Ano yung limitasyon ng tao? Unang-una, ang tao sa kanyang natural na estado ay makasalanan. Ang tao ay limitado sa kanyang kasalanan. Ang tao na pari ay makasalanang pari pa rin. Bakit? Basahin natin Hebrews 5 verse 1 to 3. Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan upang siya magkapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Pinag-aralan natin ito kanina lang. No, ito yung trabaho niya. Siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Kailangan siya ay maamo, siya ay nakikipaghalubilo sa mga kasalanan. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Kahit ang pari, kapatid, ay may kahinaan. Kahit siya hindi nakamataas na posisyon sa kingdom ng Panginoon, siya pa rin ay may kahinaan. At dahil dito sa kahinaan ito, anong ginagawa niya? Kailangan siya'y maghandog. Hindi lang para sa bayan, kundi para din sa kanyang sarili. Para sa kanyang sariling kasalanan. Sapagkat ang tao pari ay hindi pa rin makaiwas sa pagiging makasalanan. Ano yung sinabi ng Biblia? Lahat ay nagkasala, lahat ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Thus, lahat ng tao ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit ikaw ang pinakamataas na pari ng Diyos, hindi ka pa rin exempted sa kasalanan. No? Kailangan pa rin siya maghandog para sa kanyang sarili. Kaya nga, dalawa yung handog eh. Una, maghahandog ang pari ng dugo ng hayop para sa kanyang sarili muna. Upang siya malinis, upang siya makapasok sa kabala-balalang altar ng Diyos. At doon sa altar, mag-iwisip na naman siya ng dugo para sa bayan ng Diyos. Ano yung pangalawang problema niya? Ang taong pari ay namamatay. Siyempre, kung tao ka, may limitasyon ka. Ang tao ay
namamatay. Basta yun natin kapatid sa Hebrews 7:23. Ano daw yung problema ng mga pari noong unang panahon? Marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Ang problema ng Israel ay hindi ang kanyang mga hari, kundi ang kanyang mga pari. Pag walang pari, walang paglilinis ng mga kasalanan, walang pagbe-bless ng Diyos sa kanyang bayan. Sapagkat ang pari ay ang mediator or tagapamagitan. Pag walang tagapamagitan, walang blessing. Yan yung pinaniniwalaan nila noong unang panahon. Kapag sinusumpa ang Israel, ibig sabihin, wala silang pari. Kapag nawawasak ang templo ng Diyos, wala silang sacrificial system, wala silang pari, sila ay sinusumpa at pinaparusahan ng Diyos. Yun yung paniniwala nila. Kaya nga kapag nawawasak yung templo, ang iniisip nila, sinusumpa sila ng Diyos. At ito na yung pangatlong problema ng tao na pari, hindi kailanman naging sapat ang kanilang mga handog. Basahin natin kapatid sa Hebrews 10:1. Yang mga kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ladies and gentlemen, ang ginagawa ng mga Hudyo noong unang panahon, ititawag silang the Day of Atonement, o tinatawag natin Yom Kippur. Ito yung ginagawa nila during September ng every year. Ang gagawin nila, lahat ng mga Hudyo ay pupunta sa templo ng Diyos, sila maghahain ng pinakamalinis na hayop, preferably isang kordero, isang lamb, sa altar ng Diyos bilang kabayaran ng kasalanan ng buong Israel. Pero ang problema, nalaman natin dito na ang Diyos pala ay hindi natutuwa sa mga hinahandog na iyan. So lahat ng mga handog na mga pari noong unang panahon ay hindi sapat para maibsan ang galit ng Diyos. Kaya nga pa ulit-ulit po nilang ginagawa yan. Every year ginagawa nila. Hindi lang po siya every year. Araw-araw nag-aalin po sila ng mga hayop sa altar ng Diyos. Kasi araw-araw nagkakasala ang tao. Kaya nga, pagod sila, kapatid, kaya hindi sila nagtatagal, sila yung namamatay. No? Kasi araw-araw sila yung nakatayo, nag-aalay, matutulog lang sila sa saglit, kinabukasan, tatayo na naman sila, mag-aalay na naman sila ng handog, tapos matutulog lang sila. Yun yung trabaho nila, kapatid, kaya walang nagtatagal sa kanila. Lagi silang namamatay. So, ano yung problema? Kailangan talaga natin ng isang pari na mas higit pa kaysa sa mga nabanggit na mga pari, di ba? Kailangan natin ng isang pari na mas higit kaysa sa mga pari na ito. Mas higit kaysa sa mga Aaronic priest, mas higit sa mga Levitical priest. Kaya po dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya siya nagkatawang tao upang siya'y maging ating pari at mahigitan niya yung mga nakaraang mga pari na hindi nila kailanman na-satisfy ang Diyos. Ang kanyang pagkapari, kapatid, ay higit pa sa Aaronic priest o yung sa lineage ni Aaron na kasama ni Moses, kapatid, at higit pa siya sa tribo ni Levi kung saan nasulat ang Leviticus. No? Itong pagkapari ng ating mahal na Panginoon Kristo ay higit pa sa dalawang pagkapari na iyan. Siya ay hindi ayon kay Aaron or ayon kay Levi, siya ay under sa pagkapari o pagkaordina ni letter M, Melchizedek. Okay? Siya ay naging pari sa ilalim ng pagkaordina ni Melchizedek. So, alam ko anong tanong din yan. Sino po si Melchizedek? Kilala niyo po ba siya? Actually, kapatid, he is a mysterious figure that only nag-ano lang siya, nag-appear lang siya, slight lang. Sandali lang, kapatid, sa Genesis chapter 14, nung bago maging Abraham, si Abraham na pinili ng Diyos, no? Sino po si Melchizedek? Basahin natin, kapatid, sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Dito po i-introduce si Melchizedek. So, si Melchizedek, kapatid, ay ang hari ng Salem.
So meron kaharian noong unang panahon na pangalan ng kahari na ito ay Salem. At ang hari na ito ay si Melchizedek daw. Alam niyo ba ibig sabihin ng Salem? Sa Hebrew, it means peace. Ito daw si Melchizedek na ito, which is a mysterious figure by the way. Ito lang yung verse na makikita mo sa kanya. He is the King of Peace. Alam niyo ba sabihin Prince of Peace? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, there's a parallelism sa figure na ito. No? Many believe that this is the early Christ in the Old Testament. No? Ito daw si Melchizedek na ito ay ang hari daw ng Salem. At hindi lamang siya hari, kapatid, tingnan mo, meron duality sa kanyang tungkulin. Hindi lamang siya hari, siya rin ay ang pari ng kataas-taasang Diyos. No? Hindi lamang siya hari ng Salem. Si Melchizedek daw ay isa rin pari ng kataas-taasang Diyos. At siya ay naglabas ng tinapay at ng anong ginagawa ng pari sa mga oras na ito? Sa mga Catholic Church, ano yung nilalabas nila? Tinapay at exactly. Ito yung ginagawa ng pari. At ang tinapay na yan symbolizes what? The body. And the wine symbolizes what? The blood. The same sacrificial system na ginagamit ng mga Hudyo, kapatid, na mayroong kailangan laman ng hayop na nasa altar na susunugin at mayroong dugo ng hayop na ibisik sa tabernakulo ng Diyos. Same concept, pero dito hindi siya madugo. Simbolo lang siya na ginagamit din ng ating mahal na Panginoon Kristo bilang ating pinakapunong pari. Mayroong katawan na sisimbolo sa tinapay at mayroong dugo na sumisimbolo sa alak. Diba? Napaka-misteryoso ng tao na ito. At ano yung ginawa ni Abraham na siyang pinaka-patriarka ng kaharian ng ating mahal na Panginoon? Ano yung ginawa niya? Nung ginawa ito ni Melchizedek sa kanya bilang pari, nag-alay po siya ng ika-10% ng kanyang ari-arian. Sabi dito sa Genesis chapter 14 verse 19, siya kanyang binisbasan. Binisbasan niya si Abraham bago siya maging Abraham. Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. This is mediation, kapatid. This is the mediator. Si Melchizedek ay naging mediator ni Abraham sa Diyos. Sapagkat siya ay pari. At ano yung ginawa ni Abraham? At puri yung kataas-taas ng Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa inyong kamay, sabi ni Abraham. Ano yung ginawa ni Abraham? At binigyan siya ni Abraham ng ika-10 bahagi ng kanyang ari-arian. This is the start of tinatawag nating tithing. Ito yung umpisa ng tithing o yung tithes, no? Yung 10%. No? Na kapag mayroong pari sa isang bayan ng Diyos, kailangan magbigay ka ng ika-10 sa pari na iyon. Okay? Dito nag-start yan, yung sistemang yan. So, itong si Melchizedek, binless niya si Abraham bilang tagapamagitan sapagkat hindi lamang siya hari, siya rin ay pari. At sinasabi dito sa Biblia, kapatid, na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay naging pari hindi sa ilalim ni Aaron o sa ilalim ni Levi, kundi sa ilalim ng misteryosong tao na ito na nagngangalang si Melchizedek upang siya ay maging higit kaysa sa mga Aaronic priest at sa mga Levitical priest, no? Siya ay maging mas higit kaysa sa kanila. Bakit ito sinasabi ng Biblia na kailangan ng ating mahal na Panginoon Kristo should be under the ordain of the priesthood of Melchizedek? Basahin natin sa famous phrase ng Psalms 110. Diba? Ano yung Psalms 110? The Lord said to my Lord, sit at the right hand of power until I give your enemies under your feet. Sabi niya. And then sa verse 4 ng same chapter na yun, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. This is the deity of God. Ikaw, sabi niya, sa nakaupo sa kanan ng Diyos, ikaw na nakaupo sa aking kanan ay pari magpakailanman. Ibig sabihin, siya ang magiging pari pagdating ng panahon at hindi na siya mamamatay.
Walang limitasyon sa kanyang pagkapari. Di ba? Ang problema ng pagkapari sa tao, may limitasyon. Pero itong pari na ito, mula sa order ni Melchizedek, ay magiging pari magpakailanman. Ito'y ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Di ba? Napakaganda. This is the poetry ng ating mahal na Panginoon Kristo. From Genesis to Psalms, ng panahon ni David, and then inulit ito sa Hebrews chapter 7, verse 17 to 20. Sapagkat pinagtuhanan, sabi ng Book of Hebrews, ikaw, sabi sa ating mahal na Panginoon Kristo, ay pari magpakailanman. This is quoting Psalms 110 verse 4. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang. Ang unang utos ay yung pag-aalay sa altar, yung ginagawa ng mga priest, ito'y walang pakinabang. Ang sabi ng Hebrews chapter 7, sapagkat hindi nasisiyahan ng Diyos sa mga inaalay sa altar. Sapagkat ang kautusan ay walang pinasasaktan. Ang pagsunod sa kautusan, ang pagsunod sa mga sacrificial system na yan, ang ritual laws, ay walang pinasasaktan kahit isa. The ritualistic. Anyway, kapatid, may tatlong kautusan sa Biblia. Yung dalawang kautusan natupad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Pero mayroong isang kautusan na obsolete. Ano yan? Yung moral laws. Hanggang ngayon, bawal pa rin yan. Bawal makalunya, bawal pumatay. That is obsolete, kapatid. Kaya sabi ng mahal na Panginoon Kristo, love your God and love others. No? Meaning, kailangan magpatuloy pa rin yung law na yun, that moral law. Pero yung ritualistic law, no? At saka yung culture law, natupad na yan ang ating mahal na Panginoon Kristo. And this is the ritualistic law. Ang kautusan na naghahain ng mga hayop sa altar, etc., ay walang pinasasaktan sa harapan ng Diyos. Sa gayon ay ipinakikilala ang isang higit na mas mabuting pag-asa kaysa sa pag-aalay sa altar. Sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Ano yung pag-asa na ito? At iyon ay mayroong panunumpa. Yung pag-asa na ito daw ay may panunumpa. Yaong ng una ay naging pari, ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Kasi hindi sila pwedeng manumpa. Sila ay namamatay. May limitasyon yung mga sinaunang pari. Pero itong pari daw na ito na nasa order ni Melchizedek na isang pari magpakailanman ay nanumpa. Basahin natin sa 21. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Sabi niya. At yung panunumpa niya, nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip. That is Psalms 110 verse 4. Ang Panginoon ay nagsalita dito. Sit at the right hand. Ang sabi niya ang sabi ng Father sa Son, sit at the right hand at ikaw ay magiging pari magpakailanman. Hindi magbabago ang aking isip. Ito'y may panunumpa, sabi ng Hebrews. Sa gayon, si Jesus ay naging tagapalagod ng isang higit na mabuting tipan. Kaya meron na tayong New Testament now under the new priesthood, which is the Lord Jesus Christ. Marami sa bilang ng dating pari sapagkat sila hinadlangan ng kamatayan, sila namamatay upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit o subalit, hawak niya ang ating mahal na Panginoon Kristo ang pagiging pari. Isang araw lang ba? 3 araw? 10 taon? 3 taong taon? Do, ang kanyang pagkapari ay magpakailanman. Ito yung solusyon sa problema natin. Ang problema natin ng mga pari ay namamatay. Pero itong pari na ito ay hindi namamatay. Ladies and gentlemen, bakit po siya hindi namamatay? Kasi hindi lamang siya tao. Siya ay ang original na Diyos. Exactly. He doesn't have limitations. He is infinite. Sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. At dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos. May lubos na kaligtasan ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kung siya yung ating tagapamagitan, may kalubusan o may katiyakan sa ating kaligtasan. This is eternal security in the hands of the priest, who is the Lord Jesus Christ. Lamang, bakit tayo ligtas lagi? Yabang hindi na siya namamatay, kundi siya ay nabubuhay at namamagitan para sa kanila, para sa atin, hanggang sa mga oras na ito. Our Lord Jesus Christ is still a priest kahit sa mga oras na ito. As He is a prophet,
hanggang sa mga oras na ito. Hindi po nawala ang kanyang tungkulin. He is a prophet until now, and he is still a priest until now. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapulong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga kasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa sa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapulong pari na hindi niya kailangan maghandog ng alay araw-araw. Hindi na niya kailangan maghandog ng alay araw-araw kasi nag-alay na siya ng once and for all na paghahandog. Naghandog ba siya ng hayop sa altar ng Diyos? Hindi. Ano inalay niya? Ang kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling buhay. At ang kanyang pag-aalay ay sapat na. It is a once and for all sacrifice. Sino po ba? Kaya nga sabi ni John the Baptist, sumakita niya ating mahal na Panginoon Jesus sa malaya. Sabi niya, Agnus Dei. Ano yung Agnus Dei? Behold the Lamb of God who will take away the sins of the world. He will be the Lamb, ang kordero na nung iaalay ang kanyang sarili bilang pari at bilang handog. Siya yung bumuo ng sistema na iyon sa krus ng Kalbaryo. At ito ay ginawa niya minsan, once and for all, magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat inihirang ng kautusan bilang mga pinakapurong pari ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng panunumpaan na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Ibig sabihin, kapatid, meron tayong pinakapurong pari ngayon sa langit na bubuhay, nakaupo sa kanan ng Ama, at siya ang nagiging ating tagapamagitan, siya yung ating nagiging tagapagtanggol. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So, ano ginawa ng Panginoon? Kahit bakit kailangan niya maging purong pari, tinapos ng Panginoong Jesucristo bilang pari ang problema ng tao sa kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng paghahandog bilang pari at siya bilang handog sa tabernakulo. Di ba ang pari ang ihahandog niya ay isang hayop na malinis? Pero ang ating mahal na Panginoon Kristo bilang purong pari, inihandog niya hindi ang hayop, kundi ang kanyang sarili. Behold the Lamb of God who will take away the sins of the world. Hebrews 9:11-12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapulong pari na mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo. Siya yung sakdal na tabernakulo, kapatid. He is the perfect tabernacle na hindi gawa ng kamay ng tao. Hindi po siya templo na ginawa ng tao o isang lugar na ginawa ng tao, kundi itong tabernakulo ito is spiritual sa katawan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sa mga tuwing ito ay hindi ginawa ng sanlilikang ito. Ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. This is a tabernacle that is given to us by God through His love and grace. This is biyaya. This is still grace given to us by God. Kaya sabi ng John chapter 1, our Lord is grace over grace. Diba? He is the grace of God overflowing. 12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o ng mga toro na tayo'y tinalugdan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ano ginawa niya? Siya'y pumasok na minsan, siya'y nagkatawang tao, siya'y pumasok na minsan sa mundong ito, at ang kanyang paghahain ay mabisa magpakailanman sa dakong banal. No? Siya'y pumasok na minsan sa mundong ito, and then bumalik siya sa langit upang siya'y maging ating pinakapunong pari. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Why? Because He still lives. No? Siya'y nabubuhay hanggang sa mga oras na ito, He still lives. Nabubuhay, nakaupo sa kanan, nagiging pinakapunong pari. Hindi lamang siya pari, siya din ay naging handog, at siya rin ang naging tabernakulo. He fulfilled all the sacrificial system ng Old Israel sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli sa krus ng Kalbaryo. He perfected the sacrificial
system. Kaya hindi natin kailangan pang mag-sakripisyo. Pero meron mga ibang relihiyon na hanggang ngayon, nagsasakripisyo pa rin. At alam niyo kung sino sa sakripisyo nila? Sa altar? Ang katawan at ang dugo ni Kristo. As if hindi pa sapat yung ginawa ng Panginoon. Iyon dahilan kung bakit nagkaroon ng division sa church, di ba? Yung Catholic Church, hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun. Meron pala silang pari, at meron pala silang hinahandog sa altar, which is ang katawan at ang dugo ni Kristo. At meron din kamukha natin na naniniwala tayo na hindi na natin kailangan pang gawin yan sapagkat ginawa na ni Kristo yan sa krus ng Kalbaryo, ito ay tapos na. Ayun po ba? Kaya wala po tayo pari. Sapagkat alam natin na si Kristo ang pari at ang altar at ang handog. Hindi na natin kailangan pang gawin yan. Ginawa na ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Itong sukdulang katuparan ng buong sistema ng pagsakripisyo. So paano natin malalaman, kapatid, na tinapos na ng pagkapari ni Kristo ang problema ng kasalanan? Paano natin nalaman na ito'y ganap na, tinapos na? Basahin natin, kapatid, sa Hebrews 10, 11-13. At bawat pari ay tumatayo araw-araw. Again, bakit kasi tumatayo araw-araw yung pari? Kasi kailangan niya maghain ng handog araw-araw. Kasi ang tao ay nagkakasala. Maghahain siya ng handog, susunugin, magpapahinga yung pari, pagkagising, maghahain na naman ng handog. Nakatayo siya araw-araw, kapatid. Nakakapagod yung trabaho niya. Amen po ba? Kaya sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, sabi niya sa Matthew, "Come to me, all of you who are heavily laden." Kayo mga napapagod na. Sabang ginagawa niyo yung sakripisyo na yan, pumunta kayo sa akin, and I will give you, papahinga kayo sa akin. Ito yun, kapatid, napapagod yung mga pari, araw-araw sila nag-ahandog, no? Gayun din ang mga ulit-ulit na nag-aalay, gayun din mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Hindi maganda. 12. Ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isang handog lamang, isang alay lamang ng kanyang sariling buhay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon. Kasi ang pare, kapag nag-aalay siya ng kasalanan ng handog, para sa isang araw lang. Amen po ba? Kasi kinabukasan, kailangan na naman niya maghain kasi magkakasala na naman yung Israel. Same. Pero itong pari daw na ito, na nagngangaral si Jesucristo, siya mag-aalay ng isang handog. Pero itong isang handog na ito ay hindi mabisa sa ilang araw na o ilang taon, kundi ito yung mabisa magpakailanman sa lahat ng panahon. At ano yung ginawa ng Panginoon? Yung mga dating pari, kapatid, laging nakatayo araw-araw, laging nagtatrabaho araw-araw, laging pagod araw-araw. Pero itong Panginoon, nung nag-alay lamang siya ng isang pag-aalay, ang ginawa niya, siya ay umubo, kapatid. Basahin natin. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isang alay para sa makasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. What does that mean? Ibig sabihin, tapos na ang pag-aalay. Tapos na ang kanyang ginawa. Magpahinga na tayo sa ilalim ng kanyang biyaya. At lahat ng ito nagawa na ng Panginoon. Umupo siya sa kanan kasi may dahilan. Sapagkat kapag ito ay nasa kanan ng kapangyarihan, kamukha mo ng kapangyarihan ang nakaupo sa trono. Amen po ba? Ibig sabihin, meron siyang otoridad. Amen po ba? At itong ginagawa ng Panginoon na ito ay ginawa niya para sa atin. Kaya nga ito na hinihintay natin. Next verse. At buwan noon, naghihintay tayo hanggang sa mga araw na nagagawin niyang tungtungan ng kanyang mga kaaway ng kanyang mga paa. So natin mababasa yan? Psalms 1:10. Same principle. Psalms 1:10 is all about the priesthood and the kingship of our Lord Jesus Christ. No? Walang upuan po sa tabernakulo. Hindi po pwede magpahinga ang pari. Kasi ang pari, pag tumayo na siya sa tabernakulo, wala po siyang upuan doon. Mag-aalay siya, magsasakripisyo siya. Kasi ang pag-aalay is a sacrifice of praise. Walang upuan sa tabernakulo. Bakit? Dahil
Hindi po natatapos yung ginagawa ng pari, araw-araw siyang naghahari. Ngunit ang pag-upo ni Kristo, matapos ang kapaghandog ng isang handog, ay isang katibayan ng ganap na pagtubos ng ating mga kasalanan. At tandaan nyo, ganap na, sapat na, at hindi na uulitin. Kaya wala na tayo kapatid pari dito na inuulit-ulit pa. Ito'y sapat na, higit pa, at hindi na kailangan pang ulit-ulitin. Bakit? Dahil buhay si Kristo, pakailanman ko ba? Kasi di lamang siya tao siya rin ay Diyos. Nagagampanan pa rin niya ang kanyang pagkapari hanggang sa mga araw na ito. So ang tanong ninyo ganito, no? Brother yon, kung pari pa rin siya hanggang sa mga araw na ito, ano ang ginagawa niya ngayon bilang pinakapulong pari? Amen po ba? Yung tanong ninyo ano yung ginagawa niya na nakaupo sa kanan ng Ama? Ano yung ginagawa niya bilang pinakapulong pari? Basahin natin kapatid sa 1 John chapter 2 verse 1. Okay, let's take note of that because this is a very comforting verse. 1 John chapter 2 verse 1. Mga munti kong anak, sabi ni Juan sa mga Kristiyano, ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. No? It's sinasabi ni John, mga anak, sinasabi ko ito na minahal tayo ng Diyos, tayo nasa ilalim ng biyaya, tayo nasa ilalim ng kanyang kaabagan, huwag na tayo magkasala pa. Kung ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay sa atin, minahal niya tayo, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, huwag na tayo magkasala pa. Amen po ba? Pero, sabi ni John, may pakasunod dyan. Ngunit, sabi niya, kung ang sino mang mga Kristiyano ay magkasala, kasi hindi na natin mapipigilan ito minsan, magagaling tayo. Minsan, iinit yung ulo natin. Minsan, magkakasala tayo, makakita tayo ng hindi maganda at mananaig ang ating laman kaysa sa ating espiritu. Ngunit, sabi ni John, kung tayo man ay magkakasala, tayo'y may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Meron daw tayong tagapamagitan, meron tayong tagapagtanggol, meron daw tayong lawyer sa harapan ng Ama. Sino daw siya? Si Jesucristo na siyang matuwid. Hanggang ngayon kapatid, nagiging pari pa rin, nagiging tagapamagitan pa rin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya pag tayo nagkakasala, ano ginagawa natin? Hihingi tayo ng tawad, magsisisi na natin ulitin ang kasalanan, at alam natin nakatiyak tayo na tayo panatawarin ng Diyos, sapagkat ang ating pinakapulong pari ay mismong si Jesucristo. Hindi ba siya papakinggan ng Ama? Of course, papakinggan siya. Sapagkat siya ay nabubuhay hanggang sa mga oras na ito. Ang bisa ng kanyang paghahandog ng minsan ay ihaharap muli sa Ama. Yung ginagawa niya bilang pinakapulong pari. At tinitiyak niya na ang ating pagtitiis sa mundong ito ay titiyak niya na tayo magtitiis hanggang sa wakas. Titiyak niya ito. Titiyak niya na tayo ay magtitiis hanggang sa wakas. Because we are preserved by the Lord. Amen po ba? Ang perseverance natin, ang pagtitiis natin hanggang sa wakas is not a fruit of the flesh. Amen po ba? This is the fruit of the Spirit. No? If Jesus is not in you, if the Holy Spirit is not in you, will you persevere? No. Those who has the Spirit of God are those who are chosen. Amen po ba? Thus, tama yung sinasabi ni Pastor, thus, only those who are chosen will persevere up to the end. Why? Kasi meron silang pinakapulong pari na nagpe-preserve sa kanila upang magtiis. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon siya pa rin ay nagiging pinakapulong pari para sa atin. Ang dahilan ko bakit hindi nawawalan ng tunay na mananampalataya, ang dahilan ko bakit hindi mawawala ang tunay na mananampalataya ng kaligtasan ay dahil sa walang humpay na pamamagitan ni Kristo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo mawawalan ng kaligtasan, kung tunay talaga tayo mananampalataya, at kung tunay tayo na kay Kristo, ay dahil sa pamamagitan niya bilang ating pinakapulong pari. Ang pagkapari ni Kristo ay nakaukad sa eternal na plano ng Diyos sa pagtubos ng kasalanan. Amen po ba? Ano natin dyan? Sa Scripture, the Father chooses, no? Pinili tayo ng Ama, sino bang ililigtas niya? The Son redeems.
Tinubos ng anak ang mga pinili para sa Kanya. At ano yung ginagawa ng Holy Spirit? Ilalapat ang redemption na ito sa mga pinili ng Diyos. Kaya nga siya'y mananatili sa atin magpakailanman. This is the eternal work of God Himself. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi po aksidente ang krus. Naging priest, naging pari ang ating mahal na Panginoon Kristo upang siya'y mapako sa krus. Hindi po siya aksidente. Ito'y plano ng Diyos mula sa eternal na bago pa itinatag ang mundong ito. Ito ang walang hanggang layunin ng Diyos. Ano ang biyaya na pagkakaroon ng isang pinakapulong pari sa persona ng ating mahal na Panginoong Kristo? Dito ako magtatapos. Kay Kristo, bilang ating pinakapulong pari, meron tayo ganap na kapatawaran. Diba? Sa mga pari ng unang panahon, ang kapatawaran ay mabisa lamang sa isang araw o isang taon. Pero kung tayo nasa ilalim ng pagkapari ni Melchizedek, ng pagkapari ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang kanyang pag-aari ay mabisa magpakailanman. Thus, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay ganap magpakailanman. Amen po ba? Next. Basahin natin muna sa Hebrews 10:14. Sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasaktan para sa lahat ng panahon ang mga pinababalat. So, ganap ang kapatawaran. Pangalawa, meron tayong malayang paglapit sa Diyos. Pangatlo, meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Kaya si Pablo, kapatid, hindi siya nagdalawang isip nung sinabi ito sa Romans 8:34. Sabi niya dito, sino ang hahatol sa atin? Sino ang magsasabing tayo'y mga makasalanan? Si Kristo, Jesus, na namatay? Oo. Siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos. Siyang hahatol din sa atin. Siyang binuhay muli at nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Kinuha na naman ni Kristo para kinataya mo. Yung maghahatol, siya maghahatol sa atin, siya magsasabi niya, guilty tayo or not guilty. At the same time, siya rin yung tatayo sa kanyang harapan bilang ating tagapagtanggol. Siya magsasabi na, not guilty. Diba? May bias sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Hindi lamang siya hahatol, kundi siya rin ang namamagitan. Siya rin ang ating tagapagtanggol. Kung ganoon, sabi ni Pablo, kung siya yung ating tagapamagitan, kung siya yung ating siya nahatol sa atin, siya yung ating tagapamagitan, then huwag na tayo matakot pa na lumapit sa Diyos sa ngalan ng ating pinakatakilang punong pari. Diba? Huwag na tayong matakot pa. Kasi alam natin na meron tayong tagapagtanggol kung tayo manilaharap sa isang banal na Diyos. Ano yung trabaho ng pari? Ilapit ang makasalanan ng tao sa banal na Diyos. At ito'y ginawa ng ating mediator. The last verse, Hebrews 4, verse 14-16. Yamang tayo mayroong isang parangalan at pinakapulong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus, na anak ng Diyos, ay hawakan natin matatag ang ating ipinahayag. Ano to? Sapagkat tayo mayroong isang pinakapulong pari na marunong maghiramay sa ating mga kahinaan. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagkasakit, siya ay nagutom, siya ay nauuhaw, siya ay napapagod. Kamukha natin kapatid, siya ay nasaktan, siya ay nahirapan, siya ay pinarusahan. So marunong siya makiramay sa atin. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin ng naman natin, gayon may hindi siya nagkasala. Kaya ating sinasabi ng Book of Hebrews sa Hebrews 4 verse 16. Kaya lumapit daw tayo na may katapangan. Sa ibang translation, lumapit tayo na may confidence, sabi niya, sa trono ng biyaya. Wala tayong mahiya pa. Lumapit na tayo sa Diyos. Huwag ka na matakot pa. Lumapit ka na sa Diyos upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Sapagkat meron tayo ngayon karapatan na lumapit sa Diyos. Kasi silipin natin pinakapulong pari. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Salamat kay Kristo at ng katawang tao siya ay po ba? Siya upang maging ating pinakapulong pari.
Hindi lamang siya nagkatawang tao para maging propeta, siya rin nagkatawang tao bilang ating pinakapulong pari. At ginawa ito ng Diyos, hindi dahil tayo tapat sa Kanya, po ba? Kasi tayo lahat yung makasalanan, tayo lahat yung mga rebelde. Hindi dahil sa ating katapatan sa Diyos kung bakit siya nagkatawang tao, hindi. Ginawa ito ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Kahit hindi tayo tapat sa Kanya, ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin. Kaya ngayong umaga na ito, kapatid, kung meron kayong gagawin, kung meron kayong gagawin sa araw na ito, walang iba kundi ang purihin, sambahin, luwalhatiin ang Diyos na siyang gumawa ng lahat. Ama, maraming salamat sa mga salita. Maraming salamat sa Diyos sa pagpapala sa pinag-aralan namin ngayong umaga nito. Marapatin mo mga Diyos na ito'y magbigay ng karunungan sa bawat isa ng mga mananampalataya sa iyo kung kanilang magamit sa pagpapalagan ng iyong Ebanghelyo o mahal na Panginoon. At ganoon din pagpalain mo itong gawain ito, mahal na Panginoon, hanggang sa katapusan. At lahat ng mga makakarinig ng iyong mga salita, sila din may pagpapalain mo ng bawat pagpapalang espiritual. Lahat ng ito'y kasama dalangin sa kapalayan pa.